Sports day nga pala ngayon nila Kenshin, kaya pupunta po kami sa school at papanoorin namin siya. Ay, hello minasang, konnichiwa. Tara, samahan nyo kami today's mini vlog. Bago po ang lahat. Ito nga po palang video na to ay nung October 3, 2024. Ito na nga po kami sa school nila Kenshin at muntik pa nga kaming balik mga auntie. Pagkadating nga po namin, ay agad ko na rin po siyang hinatid dun sa room nila. Napakadami nga naming manonood. Halos mga magulang din ng mga bata. Siyempre, susuportahan po namin yung mga kanya-kanya naming mga anak. Tapos po ng ilang minutong paghihintay ay magsisimula na nga po. Siyempre, kaming dalawang mag-asawa naman ay todo po yung suporta namin kay Kenshin. Nagdala nga rin po pala kami ng mga kanya-kanya naming mga upuan. Si Kenshin po ay pangalawang beses na po niya itong ondokay dito sa school. Ito nga po yung unang napanood namin. Nagkadang-kadang po yung mga bata. Ito ako habang pinapanood ko sila mga auntie dahil napakagaling po nilang magkadang-kadang. Pa sila marunong, samantalang ako ay hindi ko po alam gawin yun. Tapos naman nilang sumayaw, ang susunod naman po nilang gagawin ay pabilisan po silang tumakbo. Last year, si Kenshin po yung isa sa mga pinakamabilis na tumakbo. Hindi ko lang po alam ngayon kung mananalo siya ulit. Dapat sila magpapaligsahan kung sino yung pinakamabilis sa kanila. Tapos ng paghihintay, eto na nga po mga auntie, susunod na po si Kenshin. Nakulangan ata sa practice si Kenshin, nagkapoy mat ngami nga agtaray. Alam niyo po mga auntie, nakakagulat po tong anak ko kasi napakalaki po ng pinagbago. Last year po kasi hindi po yan nakikisali at meron po siyang sariling mundo. Binabantayan pa nga siya dati ng teacher dahil siya lang po yung pinakamalikot. So ngayon, marunong na po siya makipagsabayan. Taon, meron po silang ganitong event dito sa school. Bilang isang magulang, proud na proud po kami sa anak namin. Ito naman, para po sila magpapalobo ng parachute. Katapos ng malaking bola, ay ito naman pong flag ang sumunod. Dito sa school nila Kenshin, ito pong ondokay, ay tumatagal po ito ng 2 oras. Buti na lang ay day off ni hapon, kaya nakasama po namin siyang manood. Pero alam nyo mga auntie, kapag meron pong ganitong event sa school, ay nagde-day off po yung asawa ko. Pagkatapos ng break time ng mga bata, ay ito naman po yung sumunod na game. Mga magulang o kamag-anak naman po yung maglalaro. Naglaro nga po ako dyan mga auntie, dun po ako sa red team. Kaso nga lang, natalo po kami ng white team. Pagkatapos po maglaro ng mga magulang, ay mga bata naman. Ito na nga po yung last. Pagkatapos nito ay tapos na po yung event. Tapos ng laro ay awarding na. Bigyan nga sila ng mga tagi-isang mga medal. Tapos na nga po itong ondokay, kaya tulong-tulong naman po yung mga magulang sa pagliligpit. Ilalagay naman po ni Uncle yung hapon itong upuan namin doon sa sasakyan. Tayo ko nga po pala si Kenshin mga auntie dahil kasama po namin siyang uuwi. Nga po pala sa school ay magkakaiba po sila ng mga sombrero. May kulay green, blue, pink at saka yellow. Tinanong ko po yan dati sa asawa ko mga auntie kung bakit magkakaiba po sila ng sombrero. Kaso nakalimutan ko lang po kung ano yung sinabi niya sa akin dati. Tuwang-tuwa nga po tong anak ko dahil meron po siyang natanggap na medal. Ganda nga rin po niyang hinanap yung papa niya para ipakita yung kanyang medal. Ito naman po sa my entrance, nakita ko po yung drawing ng anak ko. Kitaan niyo ati drawing ni Kenshin ni nag-cute. Tapos na nga po yung event, kaya uwi na po kami. Lalakad lang po kami ng konti, papunta po dun sa parking. Habang naglalakad ako, eto namang si Kenshin, ay nabutan po ako ng bulaklak. So lang po, at dito na po natapos ang aming mini vlog. Maraming salamat po sa panonood. Thank you for watching. Sayonara and bye-bye! Paalam!